Good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman. Sa Big Man Hobby Shop, salig ng galawan. Airsoft gear mo, sigurado pang malakasan. Airsoft needs mo, dito mo lang hanap. Quality service, di ka iiwan sa alangangan. Guns, gears, upgrades na legit. From beginner hanggang pro, we're the ultimate kit. Walang sablay, walang palya. Big Man Hobby Shop, dito sigurado ka. Ayosin, aalagaan, bawat pyesa, bawat galawan. Dito sa Big Man, respeto ang sandata. Serbisyo ang kalakasan. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Bawat upgrade, bawat check, pulido, hindi bara-bara, trabaho laging ganado. Context namin, expert sa lahat. Airsoft mo, parang bago, astig ang paglipad. Big Man, Big Man, Big Man, best service in the land. Big Man, Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, where legends are made. Airsoft dreams mo, dito di na fade. Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-Big Man. Dito sa Big Man, serbisyo, kalidad, walang iwanan. Big Man, best service in the land. Big Man, tara na, sumama ka na sa Big Man gang. Big Man Hobby Shop, game strong, service stronger. Okay, hello po. Magandang gabi mga ka-airsoft, no? Ngayon po, dire-diretso pa rin po tayo. Grabe, dagsa po ang ating order ngayon ng mga pa-shipping. So, mas ninais kong ngayon na i-deliver ito sa inyo, no? Kesa ipagpabukas ko pa, ngayon na, tapusin na natin to para bukas, panibago na naman. Since ngayon nag-confirm ng mga orders, yung ating mga ka-airsoft, no? Pagpasensyahan nyo na po, mga ka-airsoft, kasi after office hours, saka sila nakapagpasok, nakapag-confirm ng payment dito sa atin sa Big Man Hobby Shop. Mga Airsoft, alam nyo naman po na na hindi po kasi tayo nagre-review and unbox ng unit nang hindi pa nako-confirm yung payment, no? So, protocol natin 'yon kasi para makaiwas tayo dun sa unit na magkakaroon ng mga gas-gas, no? Kasi syempre, alam nyo naman 'yan, ang unit bago. So, once na ginamit ng unit, once na i-test na, nagkakaroon ng mga minimal scratches yan, especially sa laman loob. Kaya minimize natin, no, yung paggamit ng unit, not unless na confirm na yung order, then saka pa lang natin baba natin ng counting upgrade or full upgrade, depende sa request ng ating mga airsoft, no. Kaya ayun po, pagpasensyahan nyo na kung bakit gabi ko na minsan na i-deliver yung review and unbox, no. Kanina mga pistols, ngayon naman rifles and pistol. Okay, so ngayon dire-diretso po tayo sa ating review and unbox ng unit. Oh, shoutout, good day and good afternoon, Jeric Ocampo of Bawang, La Union. Okay, ang unit ng ating ka-airsoft, Sir Jeric Ocampo, ay another
non-lethal pistol. Nakita niya yung live natin kanina, isinare nung pinsan niya, so nanood siya nung live natin kanina. Nagkaroon po siya ng interest para sa ating non-lethal pistol na napakalupit, na napakaganda, napakalakas, napakatindi. Yan po yung ila-live and demo natin. Unit ng ating Airsoft, Jeric Ocampo, non-lethal pistol. Shoutout, good day and good afternoon. Marvin Valdez of Etiague, Isabela. Unit nating Airsoft, Marvin Valdez is no other than Scion Arms, no? Scion Arms na long barrel Kimod rifle, okay? Makikita nyo, full setup na, wala nang babaguhin pa. Makikita nyo, naka-suppressor na. Kulang na lang ito sa tutulang scope. No? For me personally, gusto ko yung mga ganitong unit naka-scope. Pero walang scope na in-order yung bossing natin. Ang gusto niya kasi long scope. So, ako kasi medyo na-awkwardan ako kung ilo-long scope ko to. Pero, since gusto niya, yun i-gagrant natin. Pero, ang pinakabagay lang rito talaga is assault scope. EOTech holographic scope, mga red dot scope, kung meron man, no? Ako, sa totoo lang, personally, ibinabagay kasi natin yung scope na inilalagay natin dun sa unit. Hindi ko mo unit, kakargahan natin, no? Ako, ang pinaka-type ko rito, hindi, pwede mong lagyan ng EOTech holographic scope, pero ako, mas preferred ko is scope na rounded, no? Kasi rounded, kasi para mag-compensate sa itsura ng unit. Pag kasi nilagyan natin ito ng EOTech na holographic, kwadrado kasi yon. Although okay lang naman, pero ako mas bet ko rito kung ang scope na ilalagay natin is rounded. Okay? Since gusto mo yung telescopic scope, pwede naman, no? Kaya lang, ako talaga, on my opinion, hindi ko siya bet. Pero since gusto mo, lagay natin yung telescopic scope. Yung telescopic scope daw, na yung may laser. Yan, okay? Oops. Sige, ilagay mo muna. Ito kasi nag-message na yun eh. So, telescopic scope, install lang ni Lucas, ha? Ito, alisin ko. Okay? Oh, and then next unit natin is pangregalo sa kanyang mister. Okay? Madam Lourdes, ano to? Ha? Lourdes de los Madam Lourdes de los Reyes of Bontoc Mountain Province. Si Madam Lourdes ay magre-regalo ng kanyang magre-regalo sa kanyang mister, no, na si Sir Patrick de los Reyes, mga taga Bontoc Mountain Province, no. I'll be honest, pasensya na kayo, pero magsasabi lang ako ng totoo. Knowing Bontoc Mountain Province, malamig dyan sa lugar na yan, no. Kaya lang ang gusto ng mister niya na si Sir Patrick is AGBBR, gas blowback rifle. Okay lang, wala akong against doon. Yun ang gusto eh. Baka kasi sabihin nyo mga Airsoft, ito si Big Man, kontrabida. No? Baka sabihin nyo yun. Hindi po ako nasa nagiging kontrabida, no? Nagsasuggest lang po ako dun sa alam kong mag-i-enjoy po kayo. Okay? Ang gusto kasi ng ating madam, ay ng ating bossing, gas blowback rifle. Ito knowing Bontoc Mountain Province, napakalamig dyan sa lugar na yan. Okay?
using a gas blowback na rifle, hindi mo mailalabas yung pinaka malakas na mukha ng isang unit mo kung nandyan ka sa lugar ng malamig. Okay? Bontoc Mountain Province, grabe, napakalamig dyan. Parang Baguio yan, di ba? Ano? Nangyari? Napapairi ka pa eh. Dali mga ka-airsoft, inaalis lang natin yung ano. Wala na ba ito, Nindo? Para makikita sa camera yung pag-alis natin. Okay? Dali lang mga airsoft. Tapay nga martilyo. Pampok po. Hawakan mo to. Okay. Ayun. Yun, no? Bontoc Mountain Province, walang ano to? Wala? Palagyan mo ha? Ha? Bontoc Mountain Province, mga ka-airsoft, napakalamig dyan sa lugar na yan. So, if you are going to use a GBBR dyan sa lugar na yan, lalamig yung magazine nyo. Alam nyo naman na ang isang gas blowback or gas type na pistol man o rifle, ayaw na ayaw niya yung malamig. Okay? Pero, again, wala akong kontra kung ito talaga ang gusto ng may bahay ni Madam Lourdes, okay lang. Pero for me, gusto ko kasi mag-enjoy kayo ng gusto. Medyo manghihina ang isang gas blowback rifle dyan sa ganyang lugar. Okay? Pero since ito ang gusto, let's go! Okay, so ngayon, dire-diretso tayo. Review and unbox ng unit ng ating mga bossing. Sabi ni Drex de los Reyes, boss, may shotgun kayo? Yes, meron po. Wala kayo ibang gagawin. Mag-message po kayo. Okay, unahin na natin. Non-lethal pistol. Ano ba ang isang non-lethal? Ang isang non-lethal is a tool or a substance that is created to what? To incapacitate, to help the user to incapacitate the person na inaatake niya. Okay? Another example of a non-lethal weapon is a pepper spray. Okay? Tear gas. Okay? Ano pa? Taser. Okay? Rifle that is na gumagamit ng both pepper spray, pepper bullets, or rubber bullets. Okay? Ang nasa harapan nyo ngayon is a pistol na gumagamit ng isang rubber bullets. Ayan, ganito. Okay? Rubber bullets ang ginagamit niya. So, ibig sabihin, itong pistol na to is a non-lethal. Let's say, ganito, no? Halimbawa, matahimik ang gabi sa inyong bahay. Okay? Ngayon, may kumakalampag sa gate ninyo or may kumakaluskos sa bakuran ninyo or kumakahol yung aso ninyo. Pwede ninyong kunin to, pwede ninyong hawakan, pwede ninyong gamitin. Again, this is a non-lethal pistol. So, ang silbi nito, to incapacitate. Narinig mo, kumakaluskos. Kunin mo to, hawakan mo to. Kung sino man yung nakikita mong outsider na pumasok sa bahay ninyo, barilin mo nito. Pa! Walang kaso, hindi mo siya mapapatay, pero mai-incapacitate mo siya. Okay. Yun lang naman ang gusto natin, di ba? Hindi naman natin intention pumatay, hindi naman natin intention na kumitil ng buhay. Ang gusto lang natin, maprotektahan yung sarili natin. Okay? Ito yun. Ito yung pwede magprotekta sa'yo. This unit created para pang self-defense.
This unit is a less maintenance unit kasi ang ginagamit niya CO2. Wala siyang slide, wala siyang hammer, wala siyang beaver, wala siyang kung ano-anong dapat i-maintain. Ang meron lang siya, CO2, bala, and the unit itself. Okay? It's just, wala siyang ganong technology like slide stopper, like optic sight, magwell, wala nga siyang magazine eh. Okay? Niloload yung mismong CO2 cartridge niyan dito sa part na to. Yan, diyan nakaload yan yung CO2 cartridge, okay? Ngayon, itong unit na to, masasabi natin na ikakasaya, ikaka-enjoy ng gagamit. Kasi bakit? Itong unit na to, kayang ibigay yung hinahanap ng user. Okay? Ito, ganito. Sabi ko nga kanina, pinasok kayo. Okay? Sa kalagitnaan ng gabi, pinasok kayo. Tapos, naramdaman mo, merong pumasok sa inyo. Naramdaman mo, papasukin niya yung kwarto ng anak mong lalaki o ng bunso mo o anak mong babae. Wala ka ng ibang gagawin. Wala kang madampot. Siyempre, nasa kwarto ka eh. Wala namang kutsilyo ron. Siyempre, nasa kwarto ka. Wala naman tubo dun. Nagkataon, wala kang tunay na baril. Anong kukunin mo? Ito. Okay? Walang kulong, walang bulilyaso pag ito ang gamit mo. Okay? Ang bala niyan, non-lethal. Non-lethal, rubber bullets. Okay? Ngayon, itong unit na to, sabi ko nga sa inyo, normally, ang alam nyo, nilalagay yung bala sa magazine. Itong unit na to, hindi siya magazine type. Kukuha lang ng bala, okay? Ang bala na maximum na mailalagay mo sa unit na to ay 6 na piraso. Kuha tayo ng 6. What is good and special about this? Nare-recycle yung bala. Ibig sabihin, na iputok mo na, pwede mo pang gamitin ulit. Okay? 8 piraso ang maximum na pwede mong ilagay dito. Pero, ang nilalagay ko lang, 6, para yung spring niya hindi gaanong ma-stress. Hahatakin mo lang to pataas, then ilalak mo sideways, then ilalaglag mo yung bala dito. Okay? And laglag natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then unlock mo yung ito. That's it. Okay na yan. Good to go na tong unit na to. Kung windshield na sasakyan, kayang basagin. Kung taillights, headlight na sasakyan, kaya niyang basagin. Napakalupit, napakalakas itong unit na to, lalo na kung gagamitin mo sa isang tao na nanloob sa inyo, na pumasok sa inyo to incapacitate. Okay? Firing po tayo mga ka-airsoft. Firing po tayo. Malakas to, maingay. Kung nakikita nyo lang, yun nangyayari sa target ko. Ganon kalupit. So, bawat isang cartridge, ganito is equivalent to 20 to 25 shots, rounds. Yung isang ganito. So, napakaraming putok ang kayang gawin ng isang ganito. Normally, dati 10 lang eh. Pero ngayon, umaabot na siya ng 20 to 25 shots. Okay? Ngayon, pagka natapos na kayo, okay lang na matira yung CO2 dyan. Papakita ko sa inyo na nandito yung CO2. Ito, papasingawin ko na siya Pinasingaw ko. Okay? Para makita nyo na nandito yung CO2. Ayan, nandito. Itong mismong handle ang gagamitin ninyo to unlock, to loosen. O, ayan, ayan. Okay. Okay. Ayan na.
So, ito na. O, di ba? So, ayan na. Balik nyo lang to. Naka-recover ka? Ilan? Okay. Then, balik nyo lang. Ha? Yung may isa kasi parang tumalsik dito eh, no? Kaya kailangan malakas ang pakiramdam mo. Kasi, sayang yung bala eh. Rubber bullet, sayang yung bala pag hindi mo na-recover. Ayan, no? Na-recover yung nilagay natin na 6 na piraso. Okay? So, ayan. Kaya kailangan malakas rin ang pakiramdam mo kung saan pupunta yung bala. Okay? Tandaan nyo, hindi to ginawa para pang practical shooting mo. Ginawa to para pang self-defense mo. Unit Attic Airsoft, Jeric Ocampo o Bawang, La Union. Bossing, ipapak na natin pero bukas na natin ito maipapashipping. Okay? Thank you po. Okay, next unit. Unit Attic Airsoft, Marvin Valdez of Echage, Isabela. As I have said a while ago, okay, itong unit na to is sana wag telescopic. Pero ang order ng bossing natin is telescopic. Ang unit na to, mas bagay to sa mga holographic scope as well as red dot scope, no? Pero since gusto niya, walang kaso yun, okay? Pakikita ko sa inyo yung itsura nitong unit na to, yung scope niya, yan. Pakita natin na. Makikita nyo yung mismong crosshair. Color green. Kita? Ayan. Kabila. Kita. Okay. Color green. Yan yung night mode. Ngayon, yung day mode niya, papakita ko rin sa inyo syempre. Okay. Ito yung day mode mga airsoft. Okay? Okay. Ayan. Yun yung day mode, no? Color red. Ang night mode niya, color green. Okay? This unit is a full metal, no? Full metal. Dahil sa scope din, bumigat siya talaga ng gusto. Full metal unit, napakaganda, napakasarap gamitin, napakaayos ng unit. Okay? One of the masasabi natin na one of the most respected maker of the of live firearms, the Scion Arms. Pero dahil nga sa airsoft, may katumbas na. Okay? So this unit is 1:1 replica ng tunay pero hindi siya fully licensed. Hindi talaga siya fully licensed, okay? Ngayon, pinalitan natin yung spring nito, in-upgrade natin. Tignan natin kung gaano siya kalakas. Actually, hindi ko rin alam, no? Ako hindi ko alam personally. Kaya ngayon malalaman natin. Yung unit napakaganda, full metal mula ulo hanggang baba, napakaganda ng pagkakagawa ng detalye, naka-competition trigger, adjustable trigger, okay? Tapos napaka-smooth, no? Tapos ito pa, isa sa pag nagmamalaki nito, naka-suppressor na. Di ba? Napakaganda niyan, okay? Ngayon, fully adjustable to. Depende sa'yo kung paano mo siya gustong gamitin. Kung compact, okay? Or extended. Nasa sa'yo na yun, no? So, itong unit na to, medyo may kabigatan siya. Sa totoo lang, medyo may kabigatan. Hindi siya ganun kagang. Kasi nga full metal eh. Okay, so lagyan natin ng battery. Ang battery dito nilalagay sa likod. Ay, press mo lang to adjust. Ngayon, kung gusto mong maglagay ng battery, you need to pull this down. Okay, ayun. Ayun, ito na.
Lagyan natin ng battery. Ang ibibigay kong battery, ang ilalagay natin dito is not an ordinary battery. Ang ilalagay natin dito is the upgraded battery, which is the Li-Poly. Bakit? Kasi, in-upgrade na natin. Kung bibigyan natin siya ng ordinary battery, hindi rin siya mag-enjoy. Kaya, lagyan natin ng magandang klaseng battery. Okay? Li-Poly, isa sa pinaka-sensitive na battery, pero siya yung pinaka-effective. Bawal ma-drain, bawal ma-overcharge, and bawal mag-init. Okay? Ngayon, pasok natin dito sa bath tube. Then, saka natin lagay yung battery. Okay, then secure all the wire. Kailangan walang maiipit. Saka natin ibalik to. Medyo may kahigpitan. Okay, that's it. Yan na. Single fire. Rapid fire. Grabe, napakatindi ng rate of fire nito. Ngayon, ganito yung magazine na kasama niya. Ito yung original magazine niya. Okay, this is a 150 rounds only. This is a spring type magazine, not camot type. Ibig sabihin, dahil spring type, lalagyan mo siya ng bala na using reloader. Okay? Lagyan muna natin ng .30. Mga ilang lagay. Ayan, ha. Ganyan ang paglagay ng bala sa kanya, mga karsap, ha. Ayan. Okay, then, lagyan natin ng mga ilan-ilan na .20 dahil gusto natin maipakita na maikokrono natin siya. Okay? Okay. Chrono natin para makita ng bossing natin. O, video. Ako na dyan. Video. Sarap po. Ganda ng unit, no? Napakalupit itong unit na to. Okay? Pasok! Chrono test natin, mga karso. Uy! Single fire. Nawala yung .20 na i-rapid ko. Ulit. Sorry. Nawala yung .20, mga ka-airsoft. Nasa .30 na. Sobrang taas kasi ng rate of fire nito. Nakalimutan ko lang. Lagyan muna ulit natin siya ng 0.30 grams. Then, sisingitan natin siya ng 0.20 grams. Okay. Okay. Pasok. Mga ka-airsoft, Scion Arms. Upgraded version. Chrono test natin. Firing. .460 FPS. Mga ka-airsoft, hindi ko nakalimutan ko lang i-discuss. Ang chrono nito is 380 to 400. So, naiangat natin siya ng 460 FPS. 458 FPS. 459 FPS. Last. 459.1 FPS. Okay? So, yan ang chrono niya. Inangat natin ng bahagya lang, pero still, pwede pa naman maiangat to kahit hanggang 480, 490, and up to 500. Kaya lang, nilimit lang natin sa 460. Okay? Go. Mga ka-airsoft, Scion Arms, 460 FPS. Firing po tayo. Firing. Single fire. Rapid fire. Single fire.
Rapid fire. Napakalupit, napakaganda ng unit. Talagang kaka-enjoy yan ng ating bossing. Ang ating bossing, Marvin Valdez. O, Echage, Isabela. Sir Marvin, ito na po yung unit mo. Ready for packing and ready for shipping. Bukas na po ito, may papaship. Maraming salamat po. Okay mga Airsoft, next unit, last but not the least, yung pangregalo. Hindi ko lang alam kung ano yung event. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makausap personally itong mag-asawa. Hindi ko alam kung ano yung event, bakit may regalong involved, bakit may regalong kailangang ibigay, no? Sana pasabi sa akin kung anong dahilan kung bakit may regalo, okay? So, yung unit is a GBBR. Sabi ko nga, dyan sa Bontoc Mountain Province, malamig ang paligid. Since malamig ang paligid, baka mahirapan yung GBBR. Hindi niya mailabas yung full potential niya. Pero, kailangan natin i-survey yung order. Okay? Number 1, GBBR. Maselan. Kailangan natin i-silicone oil. Press nyo to. Okay, then hatakin nyo to. Okay, hanggang dyan lang, then baliin nyo. Yun. So, itong unit na to is upgraded bolt na rin. Okay? Normally, ang FPS nito is 380 to 400. Hindi ko lang alam kung ilan ngayon kasi pinalitan natin yung bolt ng level up bolt at saka ng ito, pinalitan natin to ng reinforce and level up bolt. Okay? Kaya malakas na to, ha? Okay, so lagyan natin ng silicone oil syempre dito sa rail, sa charging handle. Why? Kasi may roller bearing to. Ayan, no? Kailangan yan swabe. Pag hindi swabe yan, mauukit, mahuhukay itong charging handle. Wala kang mabibiling charging handle. Okay? Ngayon, lagay natin. Okay then, push back. That's it. Yun na yun. Then, balik. Sara. Okay. Kailangan swabe. O, diba? Swabe, kailangan yan, ha? Ngayon, ito na. Ito yung mismong meron ba akong pang-load? Reloading stick, peng. Ito yung mismo magazine niya. Ngayon, kailangan nyo ng reloading stick. Ganito ang itsura ng reloading stick po, sir. Wala rito, wala rito. Nandiyan, nalaglag yan. No? Ganito itsura ng reloading stick. Dito nyo kailangan ilalagay yung bala ninyo. Okay? Wala ako ng mga airsoft po, sir. Wala dyan? Okay. So, ito na yung puser. Oh. Lagyan natin siya ng maximum rounds na pwede mong ilagay sa magazine mo is 30 rounds. Lagyan muna natin ng .30. Meron naman nakalagay dyan. Ayan, 5, 10, 15. So, ibig sabihin 15 rounds. Ngayon, ipe-press mong ganyan, then tutusukin mo using the reloading stick. Baba mo lang. Yun na yun. Ngayon, lagyan pa natin. Lagyan naman natin ngayon 0.20 kasi magkokrono tayo, ha? Okay. Ayan. Ganyan, ha? Tulak, pababa. Iyon, okay na yun. So, 30 rounds sa maximum ng bala na pwede mong ilagay dito. Okay? Ngayon, lagyan natin siya ng silicone oil sa magazine, press the valve, then spray. Okay, then dito sa inlet valve spray. Mga airsoft, ang ilalagay nating hangin dito is 14 kg. Okay? 14 kg, ito yung hangin na ginagamit natin sa mga rifle natin. Okay? Upside down, then press down, then pump. 1, 2, 3. 3 seconds. Okay na. 3 seconds, enough na. Ha? Kasi hindi natin pwede masyadong pasobrahin. Kasi po, magiging useless. Kasi pag pinasobra mo, tapos konti lang naman yung ipuputok mo,
sayang yung hangin. Hindi mo na pwede ibalik sa mismong canister. Okay? Ngayon, firing po tayo. Chrono to. Okay. Go. Mga ka-airsoft, Commando GBBR, FPS test po natin. Pasok, kasa. Upgraded version, first fire. First fire. 587 FPS. $566 FPS. $568 FPS. $564 FPS. Napakalupit, di ba? Sabi ko sa inyo, upgraded bolt, okay? Talagang manginginig, talagang napakalupit. Na video 'yon. Okay, go. Mga airsoft, this is a Commando type GBBR full upgrade version, 586 FPS. Firing po tayo. Firing. Single fire. Rapid fire. Napakalupit ng unit. Nakita nyo naman. Naka-normal mode pala siya. Sorry. Okay. Nakita nyo, hindi siya nag-open bolt kanina kasi naka-lock yung pag-open bolt niya. Ngayon, naka-normal mode, standard mode, ayun na, nag-open slide na, di ba? Okay, release the magazine, then release the bolt. Ito yung bolt. Press nyo lang dito. Then rest. O yun, okay. Ito yung unit ng ating ka-airsoft. Lourdes de los Reyes of Bontoc Mountain Province. Pangre-regalo niya sa kanya Mr. Patrick de los Reyes. Okay mga ka-airsoft, maraming salamat po sa mga nag-share ng ating live video. Salamat po sa inyo. Sa hindi pa po nag-share, pa-share po yung ating live video. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod. Big man.